Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na buugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Sulay sa himpapawid ng serbisyo. Bangod sa Dibisyon de Jesus Nazareno, Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, yung punto alas 8 sa aga. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng Pag-International Ha? Awards 2025 para sa kategorya Ang sakon lang gasiga-siga. ito ay dahil sa Kundi naka-off na. Amo pag Nagpapanguna ng balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inyong nabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita, mga sikata sa inyong aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa ulit balitaan. Direksyon sa inyong palamatina. Yari na! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas, welcome sa Radyo Pilipinas News. Sa adlaw sang Biyernes, Enero 9, 2026. Ang inyong tagbalita, Janelle Baclay, nagkaroon sa atong balantayan kag mainit ng mga Pangulong Ginalaw. Iloilo Festivals Foundation Incorporated dugangan pa sa isa ka judging area sa distrito sa Lapas para sa performance ng tribes competition sa Dinagyang. ICT team o nag-abiso sa mga car owners na maglakat na lang o kung mag-commute sa highlights ng Dinagyang para makalikaw sa tuman na trapiko. Desisyon sa ginadasong na signal jam sa ICPO magadepende na sa Iloilo City Government sa kay Colonel Kim Ligada. Clearing operation sa mga ruta nga agyan sa mga tribo para sa opening salvo giinsugura na sa Public Order Safety Management Office. Nagkalain-lain na kalibre sa loose firearms ginsungka sa bito ka individual sa Banwas ng Tigbawan. Kapitolyohan na magmamtang sa opsen sa mga pantalan na gumatap na ang pagsulod sa iligal na droga. Bago na CPA lawyer may laygay sa mga bar flanker. Mga uniform personnel sa Bacolod City nagabaton sa 2,000 pesos na monthly allowance sugod sa Enero. 20 ka senior citizens sa Victoria City nagbaton sa age longevity cash benefit. Dole Region 6 padayon ang paghatag sa palangabuyan sa mga pumuluyo sa rehiyon. Masobra 125.8 million pesos nga livelihood assistance na panagtag sa regional office. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:03 sa aga nagkaroon sa detalye sa aton mga balita. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magadugang sa isa ka performance area para sa tribes competition sa Dinagyang Festival 2026. Ang anunsyo ang ginpahayag pinaagi sa Facebook page ng Iloilo Dinagyang Festival sa idalom sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated upon IFFI. Pahayag sang tagdumalahan bangod sa high demand sa publiko nga makalantaw sa full performance sa mga tribo sa Dalanon. Magadugang sa performance area sa distrito sang Lapas. Dugang sang IFFI na naghiwat na sa konsultasyon sa mga participating tribes kay mag-coordinate man sila kay Iloilo City Mayor Raisa Trenyes, like man sa safety and security sa committee, traffic officers kay iban para stakeholders para sa matalom sa iyang pagpatuman sa dugang na judging area. Madumduman na hindi ka pareho sa nagliligad na tinuig na may judging area sa palibot sa downtown area sa mga tuig una na naging tunod na may duwalang ka judging areas sa Iloilo Freedom Bandstand kag Iloilo Sports Complex. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Transportation Traffic Management Office nag-abiso sa mga car owners na maglakat na lang kung mag-commute sa highlights ng Dinagyang Festival kag kasadyahan sa Kabanwahanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa
balita. Pinanggan nyo sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office ang mga car owners na mag-commute na lang kaglikaw na pagdala sa salakyan sa highlight sa ginagyang festival labi na sa mga area malapit sa venue sa aktibidad. Hindi na lipod na antisipar na sa ICTT Mo so kay TT Mo Chief Retired Colonel Darico Garbanzos na magluwas ang pagbinutok sa tao kulang ang areas na mahimo parkingan sa adlaw sa festival amuman sa opening salvo. May ginisignate man na off-site parking area sa ICTT Mo sa diin pwede makapark ang mga salakyan kag mas maayo ang maglakat nila sa mga aktibidad agad ma-enjoy ang festival. Kinabisuhan man ang mga motorista sa pagsunod sa traffic flow agad malikawan na mahulan. Nagatanayan man ang ICTT Mo sa pagpatulan sa clamping labi na sa mga emergency lane areas kag no parking areas. Nag-issue man sa karpas ang ICTT Mo sa mga nagkinahanglan na magsulod sa syudad kasubong sa essentials kag magadesignar sa emergency lanes. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclayo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Diskusyon sa ginaduso nga signal jam sa Dinagyang Festival magadepende sa Iloilo City Government suno sa ICPO. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, magadepende na kay Iloilo City Mayor sa Trenyas at sa Iloilo City Government sa desisyon sa ginaduso nga signal jamming sa ICPO para sa selebrasyon sa Dinagyang Festival 2026. Ginpahayag ni ICPO Director Colonel Kim Ligada sa giniwat ng press con sa Iloilo City Hall. Wala pa sila sa approval nga nabaton sa ilang rekomendasyon. Isa sa konsiderasyon sa seguridad dugang ni Ligada rason man sa pagrekomendar sa signal jam ang historical data sa mga pamahog nga nabaton kasubong sa bomb threats na mahimo makatublag sa mga aktibidad. Sa tiyak siniging pahayag sa ICPO nga nakahanda at kapable sila sa pagpatuman sa security measures nga nakamatud-an man na madidalagon sa sulod sa buwan na katuig na pagsaulog sa Dinagyang sa diin wala sa signal jam. Yara sa 3,800 ka personnel nakip na mga force multipliers kag 1,872 ka PNP augmentation ang magabantay sa mga aktibidad may kamtanan sa pagsaulog sa Dinagyang Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Jonel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang balita, nagsugod na ang road clearing operation sa Task Force Unit Road Obstruction sa Public Order Safety Management Office sa mga dalan nga against ang ruta para sa opening salvo suno kay Cyril Octavio. Chief of Operations ang POSMO, kung hindi man lang importante ang kantuan sa downtown area, mas maayong ibili na lang ang mga salakyan. Pag-astriktuhan mga pagpanakop sa mga nag-double parking sa mga identify nga ruta, partikular malapit sa Iloilo Freedom Grandstand, kag Iloilo Sports Complex, panugyan sa POSMO. Likawan ang pagbilin sa salakyan sa karsada, bangod may nagalibot na team, agad magpatigayon sang camping. Mas maayo man nga i-plaster sa designated parking area. Samayin sa mga magapadulong na VIP sa Iloilo Sports Complex, gindesignar naman nga parking area ang campus sa West Visayas State University, kay gapatuman man ang first come, first serve basis. Tungkol sa isipin na ang sarang alternate road natin na pangapaan dyan sa mga salakyan. So, nag-encourage sa mga ang iban. Ako nila ko sa business dito sa university, sa tuwid, may bilhin na lang sa salakyan. Kaya mag-commute na lang, pakatuloy sa sugan, kaya much more safer. Kaya, katuloy na yung presyo sa mga, once may abandon nila sa salakyan nila, mahulaan pa sila, maklam pa sa lang karon. So, ako nagpaparasis at evade na lang, mapapamawala kita sa argumentation or hindi kita mabahala. So, hindi nila natin alam sa ating salakyan, ang way, kag sensitive area, na parking space din. Ang kabahin sa pagpahayag ni Cyril Octavio, Chief of Operations ang Public Order Safety Management Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pa balita, voluntaryo nga ginsungka sa pito ka individual na nagkalain-lain ng kalibre sa loose firearms sa headquarters ng First Iloilo Provincial Mobile Force Company sa barangay Bagumbayan, Tigbawan, Iloilo ang pagsungka sa mga armas. Gin-facilitate sa intelligence operatives ang First IPMFC sa idalon sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Arnel M. Solis, Force Commander. Sulod kay Lieutenant Colonel Solis, ang magtakop ang tuig 2025, nagpadulong ang kapulisan sa mga barangay na sakop sa Mobile Force Company kay ginidukar sila na tuloy sa loose firearms nga dapat nila ini-surrender. Positibo naman nga ginbaton sa mga pamuluyan panawagan sa kapulisan kay ilang nga gin-surrender ang mga armas luthang. Ang mga nagsungka sa loose firearms nagikan pa
sa Banwa Sang Tigbawan, Oton, Tubungan, kag Leon. Sa pagkooperar nila sa kapulisan, nakabaton sa tig-isa ka sako nga bugas ang mga individual gikan sa PNP. Ginabiyabi naman ni IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan ang pagkooperar sa mga individual nga isa ka indikasyon sa pagsalig nila sa kapulisan. Pinaagi sining inisyatibo nagapati si Razalan nga mapanubo ang risgo sa firearm-related incidents sa mga komunidad. Ang tanan naging surrender nga armas ang yara nakaroon sa kustodiya sang First Mobile Force Company. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, Kapitolyo handa ang magpahamtang sa Operation Center sa mga pantalan agud matap na ang pagsulod sa illegal na droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita. Sa giniwat na press conference, ginpahayag ni Iloilo Governor o 3rd Officer Jr. na handa ang probinsya sa Iloilo nga magpahamtang sa mga magagnay nga operation center sa mga pantalan sa probinsya. Sa padayon nga panikasog agud matap na ang pagsulod sa illegal nga droga sa probinsya sa Iloilo. Sunod sa gobernador, mangin katuyuan sa OPSEN nga monitor ang mga pasahero o kung tayo nga nagasulod sa probinsya kag nakavalidate sa mga intelligence work. Nagapati si Defensor na mapapag-on sa mga OPSEN ng intelligence kontra droga kay mabantayan ang mga tao nga nag-abot sa probinsya. Ginpunto sa gobernador na hindi lang pagpangdakop ang obrahon sa pagpapas ng droga, dapat man nga matumod ang ginhalinan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Richard, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:11 sa aga sa iban pa nga mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Normal lang nga magkasubo, pero dapat nga magpadayon. Ini ang nangin panungdom sa isa ka bago nga CPA lawyer sa mga wala nakapasar sa 2025 bar examination. Kaangay sa mga bar flanker ginpambit na attorney Joy Bascogin, isaban ka certified public accountant nga nagyan man sa tuwa mga kapaslawan sa among pasinawan. So kay attorney Bascogin, kung nagagawa ang resulta sa eksaminasyon kag wala sa imong pangalan sa listahan, normal lang nga maghibi kag batsyagon ang kapaslawan. Apang ginpatag niya nga ini katapusan sang tanan. Ginpahanumdong sa bago nga abogada ang dinalan sa Biblia na may nagakaigo nga panahon para sa tanan. Parindugan niya kung wala pa ginhatag sa makaako ang handom sa karon nga tion, hindi dapat magkapunaw o kung madulaan sa paglaom. Sa baylo dapat magbangon kag liwat nga maghimakas para masunod ang higayon. Ang paglabot ni Bascogin sang titulo nga abogada, hindi lang ulango. Sa iya nga pag-eskwela sa Central Philippine University College of Law, hindungan niya ini sa pagtrabaho agad masuportahan ang iya kaugalingon. Tagang mga balaydan sa iya pagtuon. Dugang niya, sa sunod sa 4 ka tuig nga pagtuon, tuman nga sakripisyo ang iya ginhimo. Ini magkubos sa 8 ka oras ang ginhatag sini nga sa iya trabaho, 4 ka oras sa klase kag nabilin mo 12 ka oras para kuntani sa pahuway, ang ginbuhinan pagod magtuon para sa masunod nga leksyon. Sa pagkaangkon sa iya ginhandom na titulo, dako ang pagpasalamat sa bago nga mananabang sa mga tawo nga nangin katuwang sini sa iya pagpadayon. Ginkilala niya suporta sa iya pamilya, mga abyan, mga manunudlo kag labaw sa tanan, ang Ginoo nga moa nagatag sa iya sang kusog kag kaalam. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, mga uniform personnel sa Bacolod City magabaton sa 2,000 ka pesos nga monthly allowance sugod subo nga bulan sang Enero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Herbas. Magabatong sang tig 2,000 pesos nga allowance kada bulan ang mga personnel sang Philippine National Police, Bureau of Crime Protection kag Bureau of Jail Management and Penology sa Bacolod City. Ang benepisyo igahatag sa Bacolod City Government sugod sa buong Enero kadin pataas halin sa 1,500 pesos nga ginahatag na sadto. Sulod kay Mayor Grega Sataya, kabahin ni isang paday nga pagkilala kapag suporta sa lokal nga gobyerno sa tanang nga uniform personnel sa lugar. Ini nga bulig dugang pa sa 20.5 billion pesos nga tinuig nga pondo sa gobyerno sa syudad para sa mga programa kag inisyatibo sa pagpabilin sa kaninong kagkatawhayan sa Bacolod City. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harwas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inte ka senior citizen sa Victoria City nagbaton sa age longevity cash benefits. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa pagkakawalik sa balita ni JP Herbas. Nagbaton sang Age Longevity Cash Awards ang mga kwalipikado nga senior citizen sa Victoria City.
Ang benepisyo ginhatag santo sa mga ordinansang ginpasar sa Victoria City Government kagatuyo kilalahon mga tigulang nga pumuluyo sa syudad nga nagaserbe maayo nga ehemplo kag naghatag dako nga kontribusyon sa ilang komunidad. Dagdangat sa 20 ka senior citizens gikan sa nalutuhan nga barangay ang nagbaton sa cash award. Lakip ang Centenarian Award nga si Lidovina Matapaha sang barangay 19A. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dollar Region 6 para yan ang pagatag sa palangabuhian sa mga pumuluyo sa rehiyon na sobra 125.8 million pesos nga levy resistance na panagtag sang regional office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Padayon na paghatag sa palangabuhian sa Dollar Region 6 sa mga pumuluyo sa Western Visayas. Pinagi sa Dollar Integrated Livelihood Program o DILIP, nakapanagtag ang ahensya sa 4,800 ka individual sa financial assistance balay masobra sa 125 million pesos as of September 2025. Ang DILIP isa ka flagship program sa Dollar nga nagatuloy nga maghatag sa emergency employment kag sustainable livelihood sa mga displaced workers, low-income earners, informal sector workers kag vulnerable groups. Pinaagi sa programa ang mga benepisyaryo na gabaton sa starter kits, tools, equipment, raw materials kag ginapaidalan sa capacity building interventions. Pinaagi sa assistance na biligan nga mapasangkad pa ang lokal na industriya kapara sa paghatag sa regional office ang 9 million pesos para sa produksyon sa Piñat Fabric and Garments Project sa Aklan, 800,000 pesos na livelihood assistance para sa fishing boat enhancement, kag provision sa fishing kag pump-boat materials sa indigenous people sa Antique, kag 500,000 pesos na raft, oyster kag mussel culture project sa Pinaminghagan Conservation of Mangrove and Fisher Folks Association sa Capiz. Nagkatuman ang regional office ng 500,000 pesos para sa community store project sa persons with disabilities sa Capiz, masobra sa 8 million pesos para sa manuhay na livelihood projects sa parents of child laborers sa Iloilo, masobra sa 500,000 pesos para sa rice retailing project sa Negros Occidental, nga nakabenepisyo ang 18 ka persons deprived of liberty, kag 1 million pesos na livelihood project sa parents of child laborers sa Guimaras. Ginatagantay na mo ni Dole 6 William Dugato at ni Sixto Rodriguez Jr. na ang programa nagahatag sa mga benepisyaryo sang paagi agud mangin self-reliant kag produktibo. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 3M ginsulit sa Iloilo Provincial Health Office kontra super flu kag iban pa nga masakit. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Turchante. Kaya't ginpahanumdum sa Iloilo Provincial Health Office ang pag-practice ang 3 ka M kontra super flu kag iban pa nga balatian. Sino kay Iloilo Provincial Health Office Chief Dr. Maria Socorro Quinion, dapat i-practice ang publiko ang magmask, maghugas ang kamot, kag magdistansya agad malikawan ng paglaktas ang balatian kaangay sang flu sa ibang mga tao. Sa karon din pahayag sa medical doctor na wala pa sang advisory, maging papanaw ang Department of Health tuhoy sa super flu. Dugang nga pahayag ni Quinion, common ang balatian sa mga winter o kung malamig na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakamanamit nga produkto sa Western Visayas bantayan sa paghiwaton ng Western Visayas Gastronomy and Creative Expo na hiwaton sa siyudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Hervas. Iwaton sa syudad sang Iloilo ang Western Visayas Gastronomy and Creative Expo 2026. Secretary Jobert Peña Florida, co-chairperson sa Regional Development Council kung RDC Region 6, ang aktibidad iwaton sa Lero 10 to 25-2026 sa SM City Iloilo Event Center kadungan sang kinasadiya sa Dinagyang Festival. Iga pasundayag sa expo ang mga ginapamugang na culinary heritage kag creative ingenuity sa Region 6. Nakip sa mga highlights ng isa ka semana ng aktibidad ang authentic gastronomy kag heirloom flavors, creative industries kag artisanal crafts, pati na ang innovative local enterprise. Ang expo isa sa madakong regional initiatives ng RDC6 kag Economic Development Committee sining nga tuig kada katuyo nga pabaskugon ang local innovation kag cultural pride sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Pamilya sa Santa Barbara ginasaulog ng ika-50 nga tuig sang hinakop sa imahe ni Jesus Nazareno sa ila pamilya. Radyo Pilipinas Sa detalye sang Bangod sa debisyon kay Jesus Nazareno, nagapati ang isa ka pamilya sa barwas ng Santa Barbara, Iloilo, na inyang nasod kung ang nagkatabilin ng malig-ong nag-intak ang ila pagtangdanay bilang isa ka pamilya. Sa panaysayon ni retired Judge Elinda Sendino Tersol, ginpayag niya nga bangod sa debisyon sa ila pamilya, napabili ng pag-intindihanay, pagsuporta sa kada isa kag ang mabakod ng pagtuo, nga ano man ang nagaserbe ng sila nandigan sa tunga sa bisan ano pa nga pagtulaw nga nagaabot sa ila pamilya. Mag-umpisa ang debisyon sa pamilya ng Judge Tersol bago sa ilang mga tiya nga sa Dagnamasya kag natibidad. Ang life-size nga imahe ni Jesus Nazareno nga ginakuptan sa ila pamilya nagalinta mismo sa simbahan sa Quiapo kag gindala sa ila ancestral house ang tuig 1976. Sa paginduraw ni Judge Tersol, ginpayag niya nga tunang karelyoso ang ilang mga tiya kag ginasiguro din sa mga ini nga sila nga mga hinaplos ang permi nagkapangamuyo sa tunangan sang imahe. Panaysayo naman ni Kay Sendino, hinablos ni Tersol nga hanisang kamay pa siya, nangikabayo na sa iya adlaw nga pagsulundan ang pag-agi sa kwarto kung sa ginahangtang ang imahe agad maghalad sang pangamuyo. Saksi si Kay sa gahon sa pagtuo, bangod madamo na sang iya mga pangamuyo ang natuman. Matapos nga nagtanyuwa sa Dagnamasya na tibidad kag ang ginikanan ng Tersol, ang ilang karong magulang nga babae nga si Bernardita Cienfuego ang nagapamuno sang debisyon. Bangod sa debisyon sa ila pamilya, nagkapati si Judge Tersol na ini ang rason kung nga nagapabili nga intak ang ila pamilya kag nagahangtanay. Abusan nga may pangabuhi na ang iya 5 pa ka ultod kag ang iya hinabusan nagaobra sa abroad. Doon pahayag ni Judge Tersol nga wala gyud gibabayan ang ila obligasyon sa tiong nga magprosesyon ng ila imahe sa kapistahan ni sa Padre Jesus Nazareno kada Enero kag Biyernes Santo. Pahayag ni Judge Tersol nga nagapauli ang iyang mga hinablo sa limpas sa Amerika para lang magbiling sa paghikot sang ila prosesyon. Dugang kanina, hindi na maisip ang mga blessings nga nagabot sa ila pamilya. Bawal sa ila debosyon na umayan ang ila pamilya, ilabi na sa ila ikaayong nawas, kag pagtuman sa pilanina ka mga pangamuyo. Dinalimawa ni Tersol ang istorya sa iya duwa ka kabataan na sa Atty. Robs Perry kag Atty. Genevieve nga duwa nakapasar sa 2020 kag 2021 bar examinations. Ante sa kasingawan, hugod na din pangamuyo ni Judge Tersol sa Nazareno nga tutuyan ang iyang kabataan kag wala na siya napasilawan sa iya nga din pangamuyo. Kadungan sa kapistahan sa Lutong na Nazareno, may iwaton na misa sa Santa Barbara Parish Church 5:30 sa aga sa January 9 nga paklasundan sa prosesyon. Ginhayag ni Judge Tersol ang mga pumulugo sa Santa Barbara kag kaipin ng mga munisipalidad nga magupod sa misa kag prosesyon nga iwaton sa aga. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nagbanagtag sa family food pack sa mga napektuhan sa shear line sa Banwa sang Concepcion. Radyo Pilipinas Report. Nagapanumbalik sa balita si Marian Grace Areñata. Nagpalabos ang assistance sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilya sa Concepcion, Iloilo na naapektuhan sa shear line o sa Northeast Monsoon. Naglabas sa 225 ka family food packs ang ginhatag sa regional office sa mga pamilya nga naapektuhan. Doon tayo sa DSW6 nga ginhatag ang prioridad ang mga pamilya sa mainland areas na nagubaan sa fishing booths mga sa water disturbance. Ang paghatag sa regional office ang assistance sa kabayasang direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag DSWD Secretary Rex Gatchalian na siguraduhin nga mabasig ang paghatag sa relief assistance sa mga pamilya na apektado sa anuman ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Vulkan Kanlaon, liwat nga nagbugas ang abot. Radyo Pilipinas Sa detalye sang Sa makaligod nga 24 oras na kabalhag sa duwa kapag bugas ang abo ang fibok sa Bulkang Kanlaon sa Negros. Ang ashing activities naglawig sa 1 ka oras kag 48 minuto kag 6 ka oras kag 21 minuto. Samtang 4 ka volcanic earthquake ang na-record sa bulkan halin kaagawan sa Enero 7 tugtog kaagawan sa Enero 8. Ang sulfur dioxide flux ang Kanlaon naglabot sa 854 tonelada kada adlaw sa Enero 7. Sa gihapon nakasaka sa alert level 2 ang Kanlaon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Paychante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang tatay, babayi nga bata sini kag partner sa niya bata sa ginpatigan nga bypass operation sa 9th Street Phase 1, Altachera Village sa Barangay Balabago, Haro, Iloilo City. Mga suspect kinilala ang Sanday alias Bo 50 anyos, alias Inday 32, alias Rex 37 sang Altachera Village, Barangay Balabago, Haro. Natigay ng operasyon makaligad ang isa ka bulan nga intelligence monitoring sang kapulisan kag nagkumpirma ang iligal nga aktibidad sang mga suspect. Nakumpiska sa mga suspetsado ang 225 gramos ang inapatian iligal nga droga, balor 1.5 million pesos. Gintingog nga pwersa sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6, Regional Intelligence Division 6, Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit, kag Iloilo City Police Station 9 ang nagpatigayon sang madinilagon nga operasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa kapulisan ang most wanted person sa Western Visayas sa Banwas ang Tubungan, Iloilo. Ginkilalang suspek kay alias Salde, 45 ang edad. Kag residente sa nainambitan nga Banwa, 3 counts of qualified rape ang ginaparatubang sang suspect. Suno kay Police Regional Office 6 Director Josefino Ligan ang pagkadakop sa suspect isa ka mabasog nga pagpaandam sa mga kriminal nga maabot gid ang tion na sila ang madakpan man. Gindayaman sa opisyal ang kapisan kag profesionalismo sa kapulisan para maangkon ang hustisya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas Philippine Standard Time, alas 8:26. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sa Miyernes, January 9, 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, i-share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Ayong pagdatanaw na kay Sir Toto Jean Binoboy from Canada nga nag-upload sa aton nga pagpangalagad. Sir Sherwin Marco Villa, kay Sir Magdalino Fajardo. Thank you gid sa inyo na pag-upload sa aton sining programa. Ako na gid lamang inyo alagad ang inyong tagbalita, Janelle Maclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pang challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil zero po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang pangalan. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, inuiti ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.